Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, talo kay BP Sara kahit magsama-sama pa. Yan po mga kababayan ang ating haalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita, no? Patungkol po dito sa Palacio or kay Claire Castro mga kababayan. Ito mga kababayan, naging isang marites, di ba? Dapat ang isang Yusek Claire, ang isang tagapagsalita mga kababayan ng Palacio ay hindi po nagpapakalat ng anumang maling impormasyon or yung mga unclear, di ba? Mga unclear information. Kasi itong si Castro, eto, talagang hindi mo masabi kung sino ba talaga ang pinatutong hayan niya, di ba? Sabi po kasi dito ni Castro mga kababayan na fake news laban kay BBM galing sa pusit. Sino? Anong pusit? Diba? Pag sinabi kasi nating pusit, nasa dagat yan no? Ito, ibabalik lang po natin sa kanila yung kanilang mga yung kanilang mga banat. Kasi minsan, kapag yung mga DDS naman po ay gumagamit ng mga matatalinhagang salita, no? Sinasabi nila klaruhin nyo naman, sino ba yung pinatutunghayan ninyo? Sabi po niya dito, hindi na nga doktor, ang intensyon pa ay siraan yung Pangulo para sabihin na, nako, meron na tayong political instability. Nako, ang Pangulo may malubhang karamdaman. Alam mo naman kung saan nang gagaling yon sa mga pusita na naglalabas ng itim, aray ko po. Magkaroon daw ng political instability. Actually, hindi naman po yun ang gusto ng gusto ng taong bayan na ma-solve, 'di ba? Ang gusto talaga ma-solve ng taong bayan kaya gustong palitan ng presidente ay yung lugmok na ang ating bansa, sa utang at sa kahirapan, mga kababayan. Lugmok tayo sa utang, wala naman tayong nakikitang kung ano-anong malalaking proyekto, no? Lubog tayo sa kahirapan dahil sa inflation. Diba? Yun po ang gustong gustong baguhin ng taong bayan. Yung kahirapan talaga mga kababayan, no? Dahil sobrang hirap po sa panahon ngayon mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito kay Claire Castro mga karibin natin? Just comment down below. Ayan ito pa. Pasadahan din po natin ito. Nag-TikTok pala itong si Claire Castro Claire, nag-TikTok babaeng saksakan ng ganda. Aray ko po. Oo nga, ganda mong ibasura. Diba? Hindi ko napanood yung TikTok mamaya papanoorin ko. Bigla ko kasing dito sa newsfeed mga kababayan. Okay? Komedyante tong Silong, di ba? Kaya alams na, Silong Mejia, kasama po ni Claire Castro, mga kababayan. Nag-TikTok po sila. Chucky Claire, Kadiri, babaeng maganda daw, mga babaeng saksakan ng ganda o babaeng saksakan ng boba. Pumili na kayo. Babaeng saksakan daw ng ganda o babaeng saksakan ng kabubuhan. Di ba? Paldong-paldo Silong, baka magkatuluyan kayo. Yeah. Daldal ka mo. Sobrang daldal, hindi ganda. No, sobrang daldal at hindi ganda. Okay? Galunggong, galunggong? Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? Long Mejia at Claire Castro, anong meron sa inyong dalawa? Aray ko po. Parang chika minute na tayo, Babaeng saksakan ng ganda. Ayan yung kanilang caption. Sabi po dito, nag-TikTok si Long Mejia kasama si Palace Press Officer Claire Castro at sinigaw ng mga ito ang trending na kanta ngayon na may katagang babaeng saksakan ng ganda. Aray. Sa una, mag-isa pa lamang si Long Mejia
At kinalaunan ay lumapit si Claire Castro para ituro na ito ang babaeng saksakan ng ganda. Baka ma-inlove ka dyan. Ingat ka. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at etong matindi. Palacio kinausap na wag munang mag-rally habang may bisita si PBBM. Bakit ayaw niyo mag-rally? It is, karapatan po yan ng taong bayan na mag-rally. Bakit ayaw niyo mag-rally para makita na, parang fake news na, sabihin ng mga world leaders, di ba? Fake news naman yung napapanood namin na ang raming nagra-rally, ang raming ayaw sa Pangulo, di ba? Mahal naman pala ng mga ng mga Pilipino ang Pangulo nila. Walang gulo, walang rally. Di ba? Baka yun po ang gusto niyang palabasin mga kaubayan. Gusto niyang ipakita sa mga world leaders na maayos ang Pilipinas, na ang Pilipinas ay mahal na mahal ang presidente. Walang rally. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Tuloy ang rally. Dapat mag-rally. Pag sure anti-Clara. Ulul, bakit nahiya ba sa mga bisita? Oo nga eh. Yung Ipal, magaling magbantay sa mga rally. Si ano yun? Si DILG Secretary John Vic Rimulya. Diba? Tigilan mo kung kaya mo. Tigilan nyo kung kaya nyo. Diba? O yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa naging pahayag na ito? Palacio kinausap na wag munang magrarally or mag-rally habang may bisita ang Pangulo. Just comment down below mga karibin natin at eto. Pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito mga kababayan, kahit pagsama-samahin or pagsamahin ng lahat, talo pa rin. BP Sara malakas pa rin sa 2028 surveys. Ito, pakinggan po natin to. Mula po kay General Macanas ng General's Viewpoint. Pasok ka. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po. Reaction, opinion itong post Kasombrerong Dennis. Mga good news po ito sa mga ka-DDS natin. Ayon sa independent private survey na ginawa ng mga reliable firm sa programa ni Corina Sanchez, taasan nitong sinabi kay Antonio Trillanes sa interview sa Billionaire News Channel na kahit daw pagsama-samahin ang lahat ng mga numero ng kalaban ni Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028, mahirap pa rin daw itong matalo. Wow! Patunay kung gaano pa rin kalakas ang kanyang impluensya sa susunod na halalan. Totoo, di ba mga kaubayan, malakas na malakas pa rin talaga ang Duterte mga karibin natin, no? Lalo na ngayon, no? Na-experience na naman natin ng isang Marcos kung paano mamuno. Kung paano mamuno ng pagnanakaw. Diba? Talagang lalakas ang Vice President. No? Dati pa man, nung tumakbo silang dalawa, di ba, mas mataas pa nga ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Kasi ganito po yan mga kababayan. Ito po ang nakikita ko kung bakit mas lalong lumalakas po ang Duterte. Kasi habang sinisiraan nyo po sila, habang dinudumihan nyo sila, habang, di ba, dinudurog nyo sila, gumagawa kayo ng mga propaganda against sa kanila, mas lalo po silang minamahal ng taong bayan. At yun po, di ba, ang kaibahan ng ibang politiko na for example, sinisiraan, tingnan mo sa si Trillanes, di ba? Ikumpara mo kay BP Sara, si Trillanes, di ba? Si Trillanes, puro paninira ng paninira sa Duterte. No? Tingnan mo, hindi siya nanalo, bagsak. Ganun po, ganun po ang Duterte effect, no? Ganun po mga kaubayan. So, alams na po natin ito sa 2028 mga karibin natin, Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kaubayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.